Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so that you can be a part of this growing family. We are now officially 6,774 subscribers. Okay, so 26 na lang guys, no? Magsi 6,800 subscribers na tayo. And then 226, we can be able to hit the 7,000 subscribers milestone. Thank you so much and God bless you all. Okay, so ano po tayo, no? Nung di-discuss lang natin today ay yung ano, yung sa okay, yung 2025 election natin, no? Yung senatorial election natin, okay? So ano, ano natin yung mga possible names, no, for the oppositions, okay? Pag sinabi natin opposition, ito ay against sa policy, against sa government, or maybe in the past, naging ano sila, no? Naging kalaban sila nung administrasyon, okay? And then continuously, nagiging kalaban sila ng administrasyon, no? So for instance, dito sa election na ito, ang kalaban talaga ng mga opposition ay si Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung mga policies niya siguro, yung China policy niya or yung US policy niya, mga policies na gano'n, no? Economic policies niya, yung Maharlika, etc., no? Pati the way he is governing us, no? He is governing the government, and of course the Philippines, no? And then of course yung mga charter change, baka against sila doon, etc., no? Okay, so ano natin, no, yung mga possible names na pwedeng makasali dito sa opposition candidates, at saka yung iba naman ay nag-declare na, no? Yung iba naman perceived to be declared kasi parang walang choice kundi yun ang pupuntahan. Alright, mga ganong bagay, no? Tapos tingnan natin kung sino-sino yung mga yon. Alright, now umpisahan po natin doon sa ano, no, yung si ano po, no, so sabihin na natin, no, si Kiko Pangilinan, no, si Francis Kiko Pangilinan. Ang ano po natin lagi dito ay ito po ay asawa ni Sharon Mega Cuneta, no? Asawa po yan, no? Actually, pangalawang asawa dahil kinasal po yan kay Gabby Concepcion, no? Si Sharon Cuneta, tapos nag-divorce sila, tapos yan, napangasawa na niya yan, si Kiko Pangilinan, no? In the past naman po, nananalo yan, no? Nananalo yan. Actually, nanalo yan ng 2013, no? If I'm not mistaken. Sorry, 2001. 2001 to 2013. Tapos, nagpahinga ng konti, 2013. Um, Tapos yung ano, nung 2016 ay nanalo ulit bilang senador ng Pilipinas. Okay? Actually pala, no, nung 2013, ay naging ano yan, no? Parang naging advisor ni ano yan, no? Ni, if I'm not mistaken, before Aquino. Kasi si Aquino, sorry. Si ano, kay Noynoy Aquino nga, no? 2013 eh. 20, kasi, ah, Ah, kailan ba nga si Aquino 2010 no? Yan 2010 to 2016 si Aquino naging presidente ng Pilipinas. Yun, tama, naging advisor yan ng ano, parang agriculture sector nung nagpahinga siya between 2013 to 2016 na. Tapos 2016 naging ano siya, naging senador ulit hanggang 2022, no? Pero ito, naging konsehal po yan, no? Naging konsehal po yan ng Quezon City. Quezon City, nanalo po yan. Naging professor din po yan sa Ateneo de Manila University. Okay, tapos si ano po, yan, marami pong anak yan na ano na artista, I mean, involved sa mga social platforms, kumbaga, no? Ayan, si Kiko Pangilinan. Noong 2022 po yan, tumakbo bilang ano po yan, Vice President ng Pilipinas. Sayang nga no? Pwede pa siya mag-re-elect noon no? Yung 2016 to 2022, 2022 to 2028, no? Kung nanalo siya, kung hindi siya tumakbo bilang Vice President noon, tumakbo bilang senador, ay sana senador pa lang siya kung nanalo siya ng 2022, no? Pero anyhow, tumakbo po siya bilang Vice President, Lenny Robredo, ngunit natalo po, no? Natalo po siya. Pero ano po yan, no? Recently ay nagpahayag na po siya ng kahandaan
upang tumakbo bilang senador ng Pilipinas sa 2025, no? Ang tanong nga ngayon ay kung talaga bang opposition sila kasi parang may mga instances na against siya sa mga pagbatikos dun sa ano no sa mga ng mga pinklawan sa administrasyon. Okay, something like that, no? So, sinasabi niya na mali o bastos yung mga sinasabi ng mga pinklawan na mga nasa Twitter, sa Facebook, etc. Okay, yan, si Kiko Pangilinan. Okay, iboboto mo ba yan? Si Kiko Pangilinan, no? Mag-comment lang po kayo dyan. Okay. Pangalawa po ay si ano po, no? Si Bam Aquino. Si Bam Aquino po ay ano po to, entrepreneur, no? Miyembro po daw ng Go Negosyo, malakas po sa mga konsepsyon nito. Okay, pinsan buo po yan ng dating nasirang na mayapang um, Benigno Junior, no? Benigno Aquino Junior, no? Si Noynoy Aquino na naging presidente natin mula noong 2010 to up to 2016. No? Ayan. Okay. Si Bam Aquino po ay naging senador na po yan, no? Naging senador na po yan nung ano po, no? 2013, no? 2013 naging senador yan hanggang 2019, no? Ayan. Okay? Kaya lang, ano, 2019, talagang nasira po siya, ano, natalo po siya noong 2019. Okay? Ano po yan, no? Yan, 2019. Okay? Kasi, ano nga, di ba? Um, dahil kinampanya against ni Duterte yan, no? Maraming natalo, no? Nag-zero nga sila dahil kay Duterte. Okay? Yan, si Bam Aquino. Alright? Ano pa ba? Ngayon, recently, no? Nagpahayag rin siya ng kahandahan upang tumakbo muli bilang senador at sana naman ay hindi matalo. No? Pero mo, no, nakadalawang election, no? Noong 2019, tumakbo siya, natalo siya, no? 2022 hindi na siya tumakbo. Ngayon, 2025, tatakbo daw siya ulit bilang senador ng Pilipinas. Okay? Tingnan po natin kung mananalo po yan si Bam Aquino. Okay? Yan. Ang pangatlo po natin ay si Attorney Chel Jokno. Dalawang beses na pala ito tumakbo bilang senador noong 2019, noong 2022, ngunit sa kasamaang palad, natalo po. No? Pero umaakit naman po ang kanyang placing. Noong una, ay parang 21st siya. Ah, ay, by the way, si Bam Aquino po pala ay last election na tumakbo siya noong 2019 ay number 14 siya. So, muntik na, no? Dalawa na lang ay ano na, no? Mananalo na sana siya pero hindi nga nanalo, no? Si Chel Jokno naman, nung ano po, 2019 ay tumakbo bilang senador, nung unit natalo, 21st po siya. Ang layo po, no? Tapos nung ano po, nung 2022 ay tumakbo rin po siya bilang senador, 19 na po siya. Okay? So, umakyat po, no? So hopefully this election, maging 17 siya, talo pa rin, di ba? Sabi, anyhow, akit yan, no, si Chel Jokno. Anak po yan ng ano, nung parang kinukonsider na lang hero, no? Si Pepe Jokno. No, yan. Okay? May anak din po ito, no? Director, no? Director, mga susulat or nagdidirect ng mga pelikulang against sa government. Okay, yan, si Chel Jokno. Now, abogado po ito ha. Yan, human rights lawyer. No, isa po sa mga tumulong ito doon sa director na nakulong sa anong tawag doon, nakulong sa Quezon, no? Na pinagbintangan na nanunog daw ng isang truck, no? Something like that, no? Napakawalan naman. So, magaling pong abogado ito. Actually, din po ito ng isang law school, ng Lasal yata yan. No? Basta din ito ng law school ng isang eskwelahan dyan sa Metro Manila. Okay? So, sana naman, no, manalo si Chel Jokno. Taga Batangas po ito. Alright? Ang pangapat po, hindi pa po ito nagde-declare. Pero ako perceived to for this person to run as a senator of the land. No? So kasi ano kakakawala lang niya, no? Siya po ay si dating DOJ Secretary Laila De Lima at dating Senador Laila De Lima, no? Yan, naging senador po yan one time. Ngunit ano po, no? Tumakbo po siya last time around ay natalo po siya bilang senador, nasa kulungan na po siya noong 2022. Naging senador po ito 2016 no? If I'm not mistaken. Tama ba? O 2016? Mm-hmm. Yeah, oo, naging senador to kasi DOJ secretary po ito ni dating ano no, dating
Pangulong Noynoy Aquino. No, yan, Liberal Party spokesperson po ito, no, si Laila de Lima. Abogado din po ito katulad ni Chel Joc, no, at saka ni Francis Kiko Pangilinan. Siyempre kung ano, kulang na kulang tayo ng abogado sa Senado. Okay, ito naman po ang susunod natin ay perceive to run din. Pero nagpahiwatig na rin to ng kahandaan. Sabi ng spokesperson niya, handa naman siya, pero tingnan natin kasi parang iba na yung priority ni ah, dating Vice President Leni Robredo. Naging Vice President po ito nung panahon ni Duterte, no, nung 2016 to 2022. No? Pero kalaban po yan ng administrasyon during that time, no? Ngayon, ayan, ang nakalaban niya po kasi noong 2016 si Bongbong Marcos no, natalo niya po. Tapos ngayong 2022 ay talagang nung 2022 ay tumakbo ay natalo naman siya, no? So ngayong 2025 tignan natin kung makakatakbo siya bilang senador ng Pilipinas. Anyhow, may experience naman ito bilang legislature kasi naging congresswoman po ito ng kanyang distrito diyan sa Kamsur. Okay, yan po, no? Tapos ano po, no? Konting budget, may mga nagawa naman. Kung nagtatalo nga, hindi naman nagtatalo, nagsasabi nga yung isang kaibigan natin, no, si Brother Butch, na talagang naman, no, marami po itong nagawa kahit konti po yung budget ng opisina ng Vice President. No? Ang susunod po natin ay ito po, parang ang mga Dutertes. Ayan. Okay, recently po dahil po sa SMNI, dahil po sa mga issues doon, parang perceive na naging kalaban ng gobyerno ang mga Duterte, no. Specifically si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, sinundan pa ni Pulong Duterte, ni Mayor Duterte, Baste Duterte, no, Congressman Pulong Duterte. So parang parang perceive na kalaban nila, no. Ayan. Siyempre, baka nga maging kasama pa diyan sa senador si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Something like that. So, depende kung sino yung mga iboboto natin, no? Yung ganyan, no? So, pero tingin ko, aside from yung sa mga names na binanggit natin, baka ito ay may mga kandidato rin, mga Duterte, bilang parang oposisyon, kumbaga. No? Ayan, nandiyan si Bongo, nandiyan si De La Rosa, nandiyan si Tolentino, tsaka marami pang iba, no? Nandiyan si Willie Revillame, okay, mga ganong bagay, no? Ayan. Pero ito, pag-aanohin din natin na minsan gagawa rin tayo ng ating mga content with regards naman dun sa no, sa kandidato ng mga Duterte sa 2025 for senators. Okay? Yeah, kasi nandiyan si Bongo, Tolentino, si Willie Revillame, si De La Rosa, si Amy Marcos, yung mga ganun, no? Baka si Lito Lapid, di ba? Ang mga kandidato nila, no? So, tapos si Harry Roque, si Panelo, si Alvarez, si Rodriguez, yung mga ganun, yung mga tumatayo no bilang doon sa kanilang mga hanay ay nandoon no, nandoon sa na yon no, um, ang tawag doon, baka ito ay magiging kandidato ng mga Duterte. Pero sa isang banda, na lang natin, no? Ito yung last natin, no? Yung ito last picture lang to ng na isang babae na may na sabi doon, may mga baso, no, nanguhula, no? Inaano ko sa inyo kung sino po ba ang gusto niyo kasi 12 naman ito, no? 12. No? Yan. So far, 6 yung na ilagay natin diyan, no? So 12, no? Sino po ba ang mga gusto niyo na maging candidates o kandidato ng oposisyon, no? Sabihin niyo po lang diyan, no? So binibigyan ko po kayo ng buong laya na sabihin kung sino po ang mga gusto niyong kandidato diyan sa pagka-oposisyon sa 2025. Okay? So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Do not forget to make a comment kasi binabasa po natin ang mga inyong komento. Hanggat maaari po ay kung may mga panahon tayo ay talagang sinasagot po natin. Pero rest assured na nababasa po natin lahat ng inyong mga komento. Maraming maraming salamat po mga kaibigan ko. Mabuhay po kayo and God bless you all.